For today's vlog mga kasosi, nagluluto ako ng pansit. Ayan, ilublog na natin yan dyan. Ayan. Ilagay na natin yung kanton mga kasosi. Ito na. Ayan, ilagay na natin yan. Mahilig talaga ako sa pagkain. Kung mapapansin nyo sa mga vlogs ko, halos puro mga pagkain yung mga pinupuntahan ko. Pero iba lang yung paraan ng pag-vlog ko. O, hindi kasi ako mahilig manggaya. Ayan. Lagyan na natin lahat. Kailangan daw sa pagluluto para masarap ang linuluto mo, dapat masayahin nagluluto. O, so, anong gagawin natin? Tatawa tayo dito. Sandali lang. Ipagpatuloy natin ang pagluluto. Nasaan na ba yung kwentuhan natin? Dapat daw sa pagluluto ay masaya yung nagluluto para masarap yung kahihinatnan ng niluluto mo. Paano lang kaya pag halimbawa nasa restaurant ka, kusinero ka, tagaluto ka sa isang restaurant, tapos may problema ka? Paano yon? Hindi ba magiging masarap ang kanyang niluluto dahil may problema siya? Para sa akin hindi, kasi pag trabaho mo, gagampanan mo na maayos yung trabaho mo. May problema ka man o wala, so kung may problema ka sa bahay mo, huwag mo dalhin sa trabaho. Katulad ko ito, diba? Hindi naman araw-araw masaya ang tao, kusinero ka man o hindi, diba? So, nasa sa tao na lang din yan kung paano mo pasasarapin yung niluluto mo. Kahit problemado ka, basta profession mo yan, gampanan mo. O maging professional tayo sa ating trabaho. Kahit may problema, huwag mong dalhin sa trabaho, huwag mong idamay yung trabaho mo sa problema mo. Pag ang trabaho mo kusinero, tagaluto ka, dapat gampanan mo ng maayos yung trabaho mo bilang isang kusinero, di ba? Huwag mong idama yung trabaho mo sa problema mo. O, di ba? Kasi nakasalalay sa isang kusinero ang tawag nito yung ng restaurant, no? Halimbawa, marami kayong mga suki bumabalik-balik sa inyong kainan dahil sa lasa ng inyong tinitindang pagkain. So dapat i-maintain yung sarap ng niluluto nyo o mga pagkain nyo, di ba? So nakasalalay sa isang kusinero, kaya ay, nako dyan, shout out sa mga kusinero dyan. Talagang saludo ako sa inyong lahat, sa ating lahat na marunong magluto o kaya kusinero. Mapa-restaurant man, mapa-kantin man, mapa-street foods man yan. Basta ikaw yung nagluluto, saludo ako sa inyo dahil mahirap magluto, no? Mahirap magluto, tuloy yung pawis mo. Mainit sa harapan ng no? Ayan. So, malapit ito mga kasosi. Malapit na. Ito ay 1 kilong pansit lang. Yan ang bango. Diba ang sarap ng pansit ko? Ayan, sarap. Malapit na ito. So, ito na mga kasosi. Paluto na, patapos na. Ito na hitsura ng pansit ko bihon with canton. Ayan. Kaya mahilig talaga ako sa pagkain, di ba? Halos lahat ng mga nagtitinda ng mga pagkain sa street food, no? Mga vendors ay pinupuntahan ko. Ayan. Shout out dyan sa mga street food dyan sa Quiapo, sa mga nagtitinda dyan. Shout out sa inyo. Saludo ako sa inyo sa sarap ng mga pagkain nyo dyan. Yung mga binablogs ko dyan. Shout out kay Baga ng Mama mo, saka kay Boom Mixed Seafoods, Waway Pansitan, famous viral na sutanghon ni Nanay Rosa, ano pa ba? Burger, Kagawad burger, at saka yung ang tawag dito yung fried seafood ni Kagawad Nining Buko. O, diba? Shoutout sa inyo. Siyempre, shoutout kay Nining B. Ayan, kung mapapanood nyo ang video ito, saludo ako sa inyo. Diba? Dahil sa sipag at syaga ninyo, nagtagumpay kayo. O, diba? Ang init, sa totoo lang. So, magsasandok na ako.
I-try na natin to. Ayan. Oh, bango. Ayan. Sarap, di ba? Oh, isang order. Pansit overload. Isang order ito ay nagkakahalaga ng 50 pesos. O, diba? Dagdagan natin ng... Ayan. Ayan. 50 pesos to isang order. Pansit overload ni Sosima. Okay. Kain na tayo. Dami, oh.